Hello mga kasari, good evening sa inyong lahat. So for today's video guys ay mag-share ako sa inyo ng tips, effective tips para mapalago nyo yung inyong panindang sigarilyo. Itong tips na to guys para sa mga nagsisimula pa lamang na hindi pa nakakabili ng maramihan, na kaka-start pa lang ng sari-sari store nila at nag-start lang sila sa paisa-isang kaha. So itong vlog na to guys is based on my own experience. So nung nag-start ako guys 2018, bumibili lang ako ng paisa-isang kaha. 3 klase lang yata yon, doon ako nagsimula. So iyon, napalago ko yon guys, na wala akong dinadagdag na puhunan. Isang way na ginawa ko is binukod ko mga kasari yung mga benta ko sa sigarilyo. Hanggang ngayon ganun pa rin ang ginagawa namin. So akala ko may tao sa labas. So sa pamamaraan kasi mga kasari ng pagbubukod ng benta, doon mo makikita kung kumikita ka ba sa isang item. Gaya nga ng sa sigarilyo, binubukod ko yun. So, nakikita ko na kapag nauubos na yung isang kaha, tumutubo ako, 'di ba? So, kapag naipon ko yung tubo ko sa 3 kaha na yun, nakakabili ulit ako ng isa pang kaha. So, hanggang sa dumami na ng dumami mga kasari yung aking panindang sigarilyo. So, ang natatandaan ko pa nga, nakalagay pa nga yung mga paninda kong sa sigarilyo sa kahon ng sesto or ng plus. Ginugupit ko yon ng kalahati, tapos doon ko sinasalansan ng nakaganyan, nakapatas yung mga sigarilyo, nakapatas patayo. So doon nakikita ko na ay 5 kaha na, 6 na kaha na, 10 kaha na, hanggang sa makabili na ako mga kasari ng rim-rim. Pero sa loob ng 1 taon, hindi pa ako nakakabili talaga ng rim-rim kasi gano'n lang naman ang tubo, 'di ba, sa sigarilyo, maliit lang. Depende na lang kung hindi kayo sumusunod sa SRP na bentahan, doon medyo malaki-laki yung tutubuin nyo. Pero kung SRP yung bentahan nyo, maliit-liit, medyo matatagalan talaga kayo bago nyo mapalago yung paninda nyong sigarilyo. So, yun lang guys, ang ginawa ko nung nag-start ako na magtindahan. Di ko pa nun kilala si partner, di pa kami magkakilala. So, binubukod talaga, yun talaga pinaka number 1 na ginawa ko. Binubukod ko talaga yung benta ko sa sigarilyo. And hanggang ngayon mga kasari, ganun pa rin yung ginagawa namin. And ang ginawa namin ngayon, dahil nakakapag-stock na kami ng pang 2 weeks, minsan 3 weeks, umaabot pa ng 1 month yung sigarilyo namin. So, lahat ng tinutubo ng sigarilyo namin ngayon is iniipon namin, hinuhulog namin sa alkansya. So, ganun guys yung ginagawa namin. And sa loob ng 7 taon naman mga kasari, hindi naman talaga ako nagsisave. Kaya lumago din yung paninda naming sigarilyo dito. Hindi ko binabawasan yung tinutubo namin doon. Sumabay pa talaga si Basha. Wait lang guys. So, ayun nga po mga kasari, ganun din yung ginawa namin sa iba pang mga nakabukod namin na benta dito, tulad sa alak. Ganun din yung ginawa namin since nung nag-start kaming magbenta ng alak, nakabukod din yung benta namin sa alak para nalalaman namin yung kung kumikita ba kami sa alak, kung napapalago ba namin yung paninda naming alak. Ganun guys yung ginagawa namin kahit saan na paninda na binubukod namin yung benta. Sabi nga ni partner nung nakaraan, nakikita mo na lumalago yung alak mo. Ano yun yung sabi mo, yung sa Red Horse? Ayun nga, kasi nga guys, nag-start lang kami talaga sa Red Horse. Nung may naghanap ng Red Horse, nag-start kami sa isang case lang. Ngayon meron na kaming 19 case ng Red Horse, tsaka Grande Red Horse na maliit. Yun. 'Di ba? Nag-start lang kami sa isa. 19 case na siya ngayon. Hindi namin dinadagdagan guys, kahit na may pandagdag kami. Gawa ng
ayaw namin mag-stock ng sobrang dami tapos hindi naman namin mapapaubos agad. And yung ahente naman namin mga kasari ay kada 1 week dumadaan, kada Monday, every Monday. So dumadaan naman yung ahente, kaya hindi mahirap mag-order dito ng Red Horse kasi kapag dumadaan talaga sila, bihira lang yung ano sila, medyo namamalat ako, bihira lang na meron silang item na wala, bihira lang. Nung nakaraan ng wala is yung Red Horse na maliit, pero minsan lang mangyari yun. So ayun guys, ganun yung ginagawa namin para mapalago namin yung ibang paninda. Gaya nga sa sigarilyo, dati hindi talaga ako makabili ng rim-rim, hindi kami makabili talaga, hindi kami makapag-stock. Kaha-kaha lang, 3 kaha hanggang 5 kaha, yun na yung pinakamarami. Pero ngayon nakakabili na kami kapag mamamalengke kami, worth 8,000, worth 7,000, ganyan. Rim-rim na yung binibili namin kasi sayang din yung nakukuha namin na free na kape sa palengke. Kasi sa palengke nagbibigay yung suki namin doon. Kapag bumili ka ng isang rim ng Chester, katumbas nun isang tie ng kahit anong kopi ko. Kopi ko blanca, kopi ko brown, kopi ko black, kahit ano, mamimili ka na lang. Last na pamili namin, nakakuha yata ako ng 3. 3 na lang kasi yung pinaka minimum na pinamimigay nila eh. Hindi na pwedeng lumagpas. Dati nakakuha ko ng 4, 5 na tie. Yun, tuwan-tuwa na ako nun kasi magkano rin yun kapag na-ibenta natin yung isang tie, 160 pesos din, 'di ba? So yun lang, ganun guys yung ginagawa ko dito since nung nag-start 2018 na magtindahan. Siguro nag-start kami na bumili ng sigarilyo talaga ng ano, yung pinaka-seryoso sa pagtitinda kasi nag-start lang naman kami October, last week ng October. Mga 2019, ayun, hindi na namin tinigilan talaga na bumili ng sigarilyo kasi hinahanap naman talaga yung sigarilyo sa tindahan. So, ayun guys, yun lang ang aking effective tip sa inyo. Share ko sa inyo yung, yun nga, ganun lang yung ginawa namin sa sari-sari store. Nung nagsimula kami doon sa may tabing kalsada sa Ponda ni Mother. Yung panara lang namin noon, yero, tsaka trapal, ganun lang. Masarap lang balikan yung mga moments na ganun. Kasi doon ka nagsimula eh, 'di ba? Mahalaga di mo nakalimutan kung saan ka nagsimula. And dala-dala mo pa rin yung mga, alam mo na, hanggang ngayon. So, yun lang guys, ang ating vlog for today. Maya-maya magko-close na rin kami kasi madilim na rin and wala na rin masyadong bumibili. Thank you so much for watching guys. Bye!